Amen. Hallelujah. Kailangan nating talagang humakbang. Kailangan nating abutin yung inaharap, mga kapatid. At ito po yan. Dito po natin kukunin yan. Sa Pilipos. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. As Christians, yung mga bagay na natapos na, ay tapos na po yan. Amen. Yung 2024 po natin ay tapos na. May nagawa tayong mali, may nagawa tayong kasalanan, may nagawa tayong pagkukulang, tapos na po yun. Amen. At ang kailangan po nating gawin ay yung hinaharap naman natin. Amen. Yung tinutungo po natin sa hinaharap. Kaya, huwag na nating isipin yan. Tapos na po yan. Ang lahat ng bagay ay tapos na. Amen. May ugali kasi tayong mga tao, no? Na mahilig tayong kumalkal ng nakaraan. At dahil po dyan, nagkakaroon ng kaguluhan. Amen. Kinakalkal natin yung dapat nalimutan na. Kinakalkal natin yung dapat tapos na. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Di ba? Napansin niyo mga kapatid, kapag tayo ay nag-throwback, nananariwa po yung mga kapatid yung mga naramdaman natin noon. Way back 20 years, way back 10 years. Ano po, pag natin, masakit pa rin. Amen. Kaya sabi po dito ni Pablo na ang ginagawa po niya, nililimot ko na yung mga bagay sa likuran. Kasi wala na po yung ambag sa atin. Tapos na po yan. Kaya ang kailangan natin na pagtuunan ng pansin ay yung mga bagay sa hinaharap. Sabi sa English, reaching forward. Yan po yung ginamit po natin. At sa 14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. I press toward the prize. Yan ang sabi dyan mga kapatid sa English. So, ngayon pasimula, ito yung magandang pasimula mga kapatid. Amen, 2024, tapos na yan. Limutin na po natin yan. Kung ano man ang meron kayong hinanakit sa 2024, tapos na po yan. Amen, kailangan na po natin gumawa ng panibagong kwento, chapter ng buhay po natin dahil ang ating Panginoon, sinasabi ko po sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo, ang ating Panginoon nakatingin po yan sa ating pangkasyanan. Sa lukuyan. Amen. Sa ating present. Nandyan po nakatingin ang ating Panginoon. Though may ambag sa future natin yung ating past, pero tayo pa rin ang pwedeng magmando ng buhay po natin, mga kapatid, kung magte-take effect ba yung ating nakaraan o hahayaan na lang po natin. Amen. At sa ating mga mananampalataya, hinahayaan natin ang ating Panginoon ang siyang masunod po sa buhay po natin at sa mag-take charge sa plano po ng buhay po natin. Amen. At Happy New Year. Amen. Dapat nakalimutan ko Ate Anggi sabihin, a blessed Happy New Year. A blessed New Year. Amen. Yung happy kasi maraming pwedeng magsaya pero yung pinagpala, iba yung saya po nan. Amen. Sino po yung pinagpala na dito ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Araw-araw, pinagpapala po tayo ng ating Diyos. Hindi lang po natin na iisip minsan, pero araw-araw po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Anumang mga uri ng pagsubok na nasa ating harapan, yung paggising, pagmulat pa lang ng iyong mga mata, amen, na meron kang lakas, na meron kang ulirat na isipan, mga kapatid, dyan po ay pagpapala na ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon at yung possess po natin ngayon, lahat po yan ay pagpapala ng ating Panginoon. Kaya, tulbitin yung inyong mga katabi, pinagpala ka ngayon. Amen. Praise God. At alam niyo mga kapatid, meron akong challenge po sa inyo. Sino yung up to challenge dito? Amen. Sino po dito yung kakasa sa mga challenge, mga kapatid? Kasi marami ngayong New Year's resolution. Amen. Ang kailangan naman natin ngayon ay mga challenge. Amen. Pasimulan po natin ito, mga kapatid, na sinusubok natin yung ating sarili. Amen. Kasi pag walang pagsubok, malamya. Amen. Walang saya.
ang buhay, ang pananampalataya. Kaya sino dito mga kapatid ang up sa pagsubok? Sa challenge mga kapatid. So sa year 2025, ito po, meron po kong 4 na nilista. Sino kaya mga kapatid ang makakakompleto po nito? Sa year 2025 mga kapatid, meron 52 Sundays. Amen. 52 Sundays. Ang unang challenge mga kapatid, sa year 2025, unang linggo mga kapatid, kaya ba nating kumpletuhin ang 52 Sundays? Sino dito mga kapatid noong nakaraang taon nakakumpleto ng Sunday? Lahat natin nan. Kahit pumunta sa kahit pumunta dun sa ibang lugar, nakapag-church pa rin. Sino po dito? Si JN daw, si JN. O sino pa? Nasa kamay, isipin nyo. Ako kaya yun? Ha? Pero nakatin. Ha? Hindi counted yung nakatin sa live, ha? Ngayon, kasi ang sabi ng Hebrew, mga kapatid, kailangan magtipon-tipon tayo. Amen. Iba pa rin yung, ka-fellowship. Yun yung fellowship nga, ito yung fellowship. Pag sa online, wala kang ka-fellowship dun. Amen. Nakikita mo kami, pero hindi ka namin na-interact. Ano po? So, sino yung up sa challenge na ito mga kapatid? Year 2025, kukumpletuhin po natin yung buong 52 Sundays na nandito po tayo sa loob ng church. Amen? Sino dito? Mga kapatid sa kamay. Huwag kaya. Media, pakipicturean ka. May nag-a-attendance po talaga sa atin. Ano ba kahit hindi sabihin, nag-a-attendance talaga. Amen? Sino mga kapatid? Sabihin na lang, Pastor, sa biyaya ng ating Panginoon. Oo, may biyaya ang ating Panginoon, pero may will tayo. Kailangan po natin ito. Tayo kasi yung biyaya ng ating Panginoon, nanagana po talaga yan. Pero sa ating part, dapat may gagawin din po tayo. Amen? Sino mga kapatid? Medyo makunti, Pero okay yan, at least meron. Amen. Sabi nga, may 2 o 3, okay na yan. Praise God. So, first challenge natin ay complete attendance. Amen. Kaya natin yan. Ipanalangin natin, Lord, makumpleto ko yung 52 Sundays na nandito ako sa loob ng church, na ako'y pinagpapala mo, na ako'y nakakakinig ng iyong salita, na ako'y pinupuspos mo ng iyong banal na Espiritu. Amen. Ikumpletuhin po natin yan. Yan yung first challenge. I-take natin as a challenge bilang mananampalataya. Ang second challenge, ito yung medyo mahirap-hirap. No lates. Bawal ang late. Walang problema din sa kompleto, yung late. Ayan. Sino dito mga kapatid up sa challenge na yan? Talagang mapapapray ka, Lord, sa biyaya mo talaga. Amen. Sino mga kapatid? I-take niyo yung challenge na ito. Brother Eddie. Grabe naman, Pastor. Ang hirap naman agad yung pangalawa nyo. Mayroon pa kayong dala. So, sino mga kapatid? Sabi ng ating kanina, ang ating sa ating Sunday school, kinote niya po mga kapatid sa Ecclesiastes, pag mangako tayo, ito pa rin natin. Ang sabi ng Mateo, oo kung oo. Hindi kung hindi, mga kapatid. Pero natin ito, i-desire natin. No? Huwag na lang tayo mangako, i-desire na lang natin. Lord, ito yung isa sa mga desire ko na hindi ako laging late. Pagalitan mo ko, Panginoon. Sa linggo lang ito, wag na natin isama yung yung mga prayer meeting kasi talagang mas lalo tayo may inaman. Yung na lang, Sunday na lang. So, sino mga kapatid yung up sa challenge na ito? Yes. Amen. I-desire po natin yan sa ating puso, mga kapatid. Isang isang victory, isang accomplishment po yan, mga kapatid, na masasabi natin kung pagdating, mga kapatid, ng December 2025, Lord, hindi ako na late. Amen. At hindi lang yan, hindi. Ang benepisyo na hindi sa church, ang benepisyo po nan ay sa individual, sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Amen. At pangatlong challenge. Hindi, mga kapatid. Ang pangatlong challenge, mga kapatid, ay
Be positive and productive Christian. Amen. Hallelujah. Kaya naman siguro yan mga kapatid. Ibig sabihin ng positive, hindi reklamador. Amen. Ibig sabihin ng positive, hindi murmurers. Amen. Sino dito mga kapatid ng 2024, mas maraming reklamo kaysa pagpapasalamat. Amen. Hindi lang yung sa pananampalataya, maging sa buhay po yan kasi yung Christian life mga kapatid, hindi lang po sa loob ng church yan. Ang Christian life mga kapatid, yung buhay talaga yun. Kaya nga Christian life eh. Yun yung pagkatao na natin. So, sino yung up sa challenge yan? Be positive and productive. Ibig sabihin, meron po tayong ginagawa. Amen. Sana mapagod na kayo sa kauupo lang. Amen. Isa sa mga panalangin ko mga kapatid, isa sa mga maging panalangin natin, Lord, pagurin niyo ako laging nakaupo. Lord, gambalain mo ako, Lord. Bagbagin mo yung aking puso kapag wala akong nagagawa sa loob ng kaharian mo. Amen? Ayos ba yan mga kapatid na prayer? Parang mo, hindi na nag-amen ha. Parang gusto yata nakaupo lang din. Amen. So, sino yan mga kapatid? Positive and productive Christian ngayon 2025. Amen. So, inaasahan ko po yan mga kapatid. At hindi lang ako, inaasahan po kayo ng ating Panginoon na magiging positibong mga Kristiyano kayo kahit anong mga challenges na humarap sa atin sa buhay mga ito, sa pananampalataya, magiging positibo pa rin tayo at magiging produktibong mananampalataya. Amen. At tandaan niyo mga kapatid, lahat ng ginagawa po natin, amen, all our labors are not in vain. Hindi po yan mawawala ng saysay. Kasi alam natin, sabi ng Biblia, lahat po ng ating gawin ay gawin po natin para sa ating Panginoon. Kaya ito pong mga challenge na ito ay hindi para sa church. Itong challenge na ito ay para sa bawat isa po sa atin. Ikalalago ng bawat isa sa atin. At siguro ito, fourth challenge mga kapatid. Handa na po kayo? Yung dito, naka-challenge agad, nakapasok na agad eh. Always bring your physical Bible to church. Sino yung may physical Bible mga kapatid? Nasa bahay. Dadalhin po natin sa church mga kapatid. So, lagi po natin yan dalhin. Ito siguro yung pinakamadali sa lahat ng challenge mga kapatid. Mahirap lang ito kapag wala ka pang Bible. So, yung Bible, napaka-affordable po nan. Ano po? Ito pong hawak ko, maganda ito. Yung hawak ko, nakuha ko lang ng 300 plus. Medyo nahuli lang si Hero, 400 na yung kay Jerome. Ano po? So, 400 plus mga kapatid. At maraming klase ng Bible mga kapatid na hindi palalagpas sa 1,000 ang price mga kapatid. Minsan nangihinayang tayo sa mga bagay-bagay. Hindi tayo nangihinayang sa mga bagay-bagay kahit yan ay nagre-range ng mga kapatid ng 1,000. Pero sa salita ng ating Panginoon, huwag natin itong panghinayangan. Amen. Ito po yung buhay natin. Dito po tayo dinadirect ng ating Panginoon. At ito po yung susi mga kapatid para maganda ang komunikasyon natin sa ating Panginoon. So up ba tayo mga kapatid sa 4 na challenges na yan? Sino yung parang namimili. Pastor, pwede yung 3 lang. Sabi ko na eh. Pastor, yung late, wag na masyado yun. Ini-ignore ko muna yun. Amen. So, buti 4 lang. Parang nagiging 3 na yata. Amen. So, para sa atin po yan mga kapatid. Amen? So, i-take natin yan as a challenge bilang mga mananampalataya na gustong lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sino po dito yung gustong lumago sa paglilingkod? Amen. Kung tutusin, kung titingnan natin ang Biblia, hindi po yun na ginugusto. Amen. Amen. Yun talaga ang dapat nating gawin. Yun ay must, mga kapatid. Kailangan po talaga nating gawin na tayo po ay lumago ang bawat isa po sa atin. Amen. So, sana ito yung maging New Year's resolution natin. Yung 4 na yan mga kapatid. Na ito po yung gawin natin na pamantayan sa unang linggo ng taon natin bilang mananampalataya. Ito po yung isa sa mga titingnan natin. Amen. Maganda rin kasi yung may challenge po mga kapatid sa buhay sa pananampalataya. So, lumipas na po ang 2024
At nandito na po tayo sa panibagong taon. Marami pong, at alam po natin yan, sa bagong taon, laging merong mga bagong pagsubok na papasok. Amen. Pero katulad mga kapatid, ng ating napag-usapan nung nakaraang linggo, yung mga gulayat, amen, yung mga og na nandyan mga kapatid, ay kailangan po nating pagtagong. Sino nagtagumpay sa gulayat niya nitong 2024? Amen. O dinala nyo ngayon 2025, medyo marami yan. Amen. So, wala na, praise the Lord. Hallelujah. At salamat. Amen. Naging victorious po tayo nitong 2024. At may panibagong mga hamon na naman. Amen. Sa ating buhay, may mga panibago tayong hamon na makakaharap o haharapin. At ito lang mga kapatid, kasi lagi natin kapag ganyan na pinag-uusapan, laging hamon. Kapag merong negative, may positive. Amen. Kapag merong hamon, meron din katagumpayan. Amen. Yan po ang isipin po natin lagi. Kasi minsan nakatingin lang po tayo sa problema, hindi sa katagumpayan eh. Kaya sa 2025, ayusin natin yung ating mindset mga kapatid. Yes, meron pong mga hamon na dadating po sa atin. May mga gulayat na haharap po sa atin. Pero ang tingnan po natin mga kapatid, yung katagumpayan na kayang ibigay po ng ating Panginoon. Kaya po ba yan mga kapatid? Amen. Kayanin po natin yan dahil medyo mahirap-hirap itong taong ito. Amen. Habang lume-level up, humihirap. Tama po ba? Sa pananampalataya, hindi tayo bumabata. Sa pananampalataya, tumatanda rin po tayo. Kaya nag-iiba-iba po mga kapatid ang ating mga hinaharap. Hindi po tayo elementary always. Hindi tayo laging elementary. Medyo nakikita na natin yung kahit naman sa physical, no? Si Ate Anggi, nabanggit niya mga kapatid, kailangan na niya ng tulog. Maraming tulog. Pero nung mga bata-bata pa tayo, galit nga tayo pag tayo ay pinapatulog. Sino dito na pagpalo mga kapatid kasi pinatulog? Mga nagkunwari. Mga nagkunwari na nagtutulog-tulugan. Amen. Pero ngayon tumatanda tayo, tayong umahanap sa tulog. Iniisip natin mga kapatid, sana pala nung pinapatulog ako ni nanay, tumulog talaga ako. Kasi ngayong matanda na, mahirap nang matulog. Sino po dito mga kapatid, natulog na lang ay 4 na oras? 4 na oras na lang, 5 oras, 6 na oras. Ang sabi ng study, 8 hours. Yun yung standard mga kapatid na tulog na kailangan ng tao. Pero ngayon, hallelujah, sa iba't ibang mga kadahilanan, umiiksi na ang tulog ng tao. Kaya ang buhay ng tao naman ay umiiksi na rin. Amen. Pero given na yun sa mga elder na po natin, talagang nahihirapan na rin talaga silang matulog. Maaga na po talaga silang magising. Given na po yun kasi na yan eh. Nag-iiba yung body clock. Kapag tumatanda, nag-iiba yung body clock. Mahirap pa yung wala ng gising. Sino yung gano'n mga kapatid? Gusto yung wala ng gising. Yun talaga, sobrang na yung pahinga nun. Hindi nag-gising. Amen. So, sa atin mga kapatid, bawat taon na dumadagdag sa pananampalataya, sa bawat taon mga kapatid na lumilipas, lumalapit at lumalapit po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, sa mga huling araw, and we are living in the last days. Amen. So sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging masama. Ang mga masama ay magpapakasama at ang mga mabuti, sabi ng Revelation, ay magpapakabuti. So habang tayo mga kapatid ay dumadagdag ng taon, pasama na po ng pasama ang mga tao. Kaya sa bawat isa po sa atin mga kapatid, amen, kailangan po talaga natin ng guidance po ng ating Panginoon. Amen. So yung mga ngayon, darating na taon, ngayong taon mga kapatid, nahaharapin po natin, parami ito ay mararanasan na mas mabibigat siguro na mga pagsubok, mas mabibigat mga kapatid na karanasan. Pero ito yung tandaan nyo, sa pagbigat ng pagsubok, sa paglaki ng pagpapala po ng ating Panginoon. Hindi pwede mga kapatid, hindi ang ating Panginoon, hindi ang gobyerno. Amen? Na maraming trabaho, kaunti ang sweldo.
Ang ating Panginoon, iba yan. Pag malaki mga kapatid ang pagsubok, mas malaki ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya masarap maglingkod sa ating Diyos. Amen, na may mga mahihirap na sitwasyon, kapag nagtagumpay po tayo, talagang sinasatisfy tayo ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaapaw. Ganyan po mga kapatid kapag mag-reward po ang ating Panginoon. Sino po yung nag-pray ng ganito? Nung nakaraang taon. Lord, increase my tithes. Sa mga nakakaintindi, amen, naintindihan nyo na yan. Amen. Sa mga nakakaintindi mga kapatid, ibig sabihin sa paglaki ng tithes, sa paglaki ng pagpapala po ng ating Panginoon. Diyan yun nasusukat eh. Kasi ang iniisip ng iba sa mga hindi nakakaunawa, oy, ang laki na ng binibigay ko. Ang laki na ng binibigay ko sa church. Ang laki na ng binibigay ko sa ang laki na ng aking tithes. Ang laki na ng aking offering. Ito yung hindi nyo nakikita. Ito yung hindi nakikita ng marami mga kapatid. Kapag lumalaki na yung ating tithes, lumalaki yung ating offering, ibig sabihin, lumalaki na rin ang pagpapala po ng ating Panginoon. Amen. Ang masama mga kapatid, malaki yung iyong income, ang liit ng inyong ninanakawan ba ganin yung Diyos? Amen. Kaya sa atin mga kapatid, kung gusto po natin na tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon, isa sa mga prayer natin noong 2024, ay pwede pa rin natin maging prayer ngayon. Amen. Nahirapan na akong meron pa akong hangover nung 2024. Hindi po ako nagsisisigaw nung New Year. Ito ay nung gawain pa ng mga kabataan, ay malamig ang panahon. Na-preserve yung aking ganito mga kapatid. So, Lord, increase my tithes. Sino mga kapatid na may pananampalataya, nalalaki mga kapatid ang kanilang tithes sa taong ito mga kapatid. Sa mga nakakaintindi ha, amen, pag-pray po natin yan, Lord, increase my tithes. Ibig sabihin, kapag nag-increase yung tithes, nag-increase po yung ating income, nag-increase po yung ating blessing. Huwag po tayong mga kapatid na maging yung panatag lang mga kapatid na 5 taon na ganyan pa rin yung iyong ini-income. Amen. Kailangan mga kapatid, hindi ko kayo pinipressure kasi ang giving mga kapatid ay sa inyo po yan. Sa inyong commitment po yan sa ating Panginoon. Hindi yan commitment sa church mga kapatid. Commitment po yan sa ating Panginoon. Amen. So, sino nag-pray ng ganito last year? Ay ito. Naging kagamit-gamit ba kayo? Ang tanong, naging kagamit-gamit po ba tayo nitong 2024? Medyo. Nung una-una ho, pastor, nung una ako nanalangin, pero nung mga pagitna na ng taon, parang nawala na siguro. Isa po ito sa mga challenge natin kanina, maging productive tayo. Kung gusto natin mga kapatid na gamitin tayo ng ating Panginoon, kailangan sa side natin, kikilos din po tayo. Amen po ba? Amen. So, sino po nag-pray ng ganito last year? Amen. Maging prayer kaya ulit natin ito ngayong taon? Amen. Amen. Kinig kayo ni Lord, ha? Lord. Sunod, sino po nag-pray ng ganito? Yes. Sino po nag-pray ng ganito mga kapatid? Amen. Yan po ay yung blessing, sinasabi po yan ha. Sinasabi ko po lagi po sa inyo, pag sinabing word of blessing mga kapatid, hindi po lagi yung pera. Hindi po lagi yung financial. Amen. Sa mga gawa po natin, nagiging pagpapala tayo. Sa mga, sa salita po natin, word of encouragement, nagiging blessing po tayo. Pwede po tayong maging blessing sa lahat po ng pamamaraan. Amen. Kaya tanggalin po natin sa isipan natin kapag sinabing blessing ay pera. Ang sabi ko po nga sa inyo mga kapatid, money, mga kapatid, financial, is the cheapest blessing. Yung pera mga kapatid, yung financial is the cheapest blessing of the Lord. Amen. Ito po yung cheap, pinakamababang pagpapala ng ating Panginoon ay pera. Marami pa kasi tayong pwedeng gawin po sa ating Panginoon. Amen? So, sino niniwala sa ganyan mga kapatid?
Kaya ibahin po natin yung mindset natin mga kapatid ha. Kapag hinahabol mo yung financial blessing, amen, hinahabol mo yung pinaka-cheap na blessing. Kuha nyo mga kapatid? Kapag ang hinahabol po natin ay financial blessing, ang inyong hinahabol mga kapatid, yung pinakamababang pagpapala na kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo ba na yung health natin ay mas malaki pa sa pagpapala, sa financial natin mga kapatid? Amen. May isang tanong mga kapatid eh. Anong mas gusto nyo? 1,000,000 o may gising ka bukas? Sino mga kapatid? Yung tanong mga kapatid, papipiliin kayo? Bibigyan kayo ng 1,000,000 o hindi na kayo magigising bukas? Pwedeng dalawa. Pwede mo bang dalawa? Amen. Pero kung papipiliin po tayo mga kapatid, 1,000,000 o gising bukas? O gising bukas, ibig sabihin, mas mahalaga po ang buhay natin kaysa sa kayamanan. Ganyan lang po yun kasi mga kapatid, ganyan po kaliit na kakadali yung logic ng pagpapala po ng ating Panginoon. Kaya, i-desire po natin na mapaglingkuran po natin ang ating Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. So, sino may prayer po ng ganito? Lord, make me a channel of your blessing. Sino nag-pray po ng ganyan last year? So, maging prayer pa rin po natin yan, mga kapatid. Amen, ngayong taon. So, katulad po ng ating title, Reaching Forward. So, hindi po tayo makakausad, sabi ng ating Sunday school kanina mga kapatid, hindi tayo talaga makakausad kung hindi tayo magte-take step. Sa taong ito mga kapatid, hindi po tayo makakausad kung hindi po tayo hahakbang sa ating pananampalataya. Hindi po tayo makakalayo kung hindi po tayo kikilos sa ating pananampalataya. Sino dito yung maraming pangarap sa ating Panginoon? Maraming pangarap sa kaniyang pananampalataya. Kamusta? Pangarap pa rin ba yan? Kamusta? Drawing na ba yan? O may kulay? May kulay na ba yung drawing na yan, mga kapatid? Amen. Marami po tayong pinapangarap. Bilang mananampalataya, marami po tayong pinapangarap sa atin, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, patungkol po sa mga espiritual na bagay. Marami po tayong pinapangarap, marami tayong dinidesire, mga kapatid. Pero, yung nga sabihin ko mga kapatid, kung hindi po tayo kikilos, kung hindi po tayo hahakbang, hindi tayo makaisa. Kung hindi po, mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, hindi po tayo makakalayo. Sino yung mga umiimik dito mga kapatid na malayo pa pero malayo na? Sino yung may mga umuso nung mga nakaraang taon malayo pa pero malayo na? Malayo na ang tingin. Amen. Sa pananampalataya mga kapatid, kung gusto talaga nating lumayo, makalago, mga kapatid, ba sabi ni Pablo mga kapatid na tayo ay tumatakbo sa isang takbuhan, nakalayo na ba tayo sa pananampalataya? O nasa starting nga? Ano pa rin tayo? Nasa starting line pa rin tayo ng ating inabot na tuloy ng rayuwa. Ay, mahirap yan mga kapatid. Hindi talaga tayo makalayo nan. Huwag niyong antayin yun. Oo, sabi po ng ating elder, huwag na nating hintayin yan. Yes. Amen. Sabihin natin sa sarili, huwag na nating hintayin yan. Maunti lang talaga nagsabi sa kanya sa sarili. Sayang kayo. Galit natin mga kapatid, sabi mo sa sarili mo, huwag na nating hintayin yan. Sayang. Sayang. Sayang nakabuti. Tumubo. Hallelujah. Amen. So tayo po ay kailangan po nating kumilos. So aminin po natin mga kapatid, marami po tayong plano sa buhay. Magaling tayong magplano. So kilala mo sa sarili mo magaling kang magplano. Detailed. Yung mga plano mo sa buhay talagang alam mo mga kapatid, kapag nag-fail to, meron pang mga option B. May mga plan A, plan B hanggang Z. Amen. Marami kang plano sa buhay mo. Pero ang tanong mga kapatid, yung plano na ba yan ay naisagawa ba yan?
hindi lang, dalawang bagay yan eh. Dalawa yung klase ng mananampalataya. At tatlo, yung isa okay. Pero dalawang mga kapatid na klase ng mananampalataya kapag ganyan. Yung isa, magaling magplano. At yung isa, magaling lang sa umpisa. At least yung isa nakaumpisa. Yun nga lang, sa umpisa lang po siya. Amen? Walang po. Sino dito mga kapatid yung aminado sa kanyang sarili? Pastor, parang ako yung dalawa. Walang po. Amen? Walang natapos. So sa atin, kailangan, we need to take the first step. Kailangan po natin yung hakbang. Kailangan po tayong humakbang at ito yung pinaka-proper word. Pagdating po sa pananampalataya, pagdating po sa ganyang bagay, we need to conquer that first step. Amen. Amen. Kailangan natin i-conquer. Kailangan natin talagang ipanalo yung unang hakbang. Kasi kung hindi po tayo hahakbang sa pananampalataya, ay mahihirapan po tayo. Amen. Kaya ngayon, magandang panimula. Ginagamit nila kasi yung first, yung laging panimula. Kasi nga, na kondisyon yung ating isipan, mga kapatid, kapag mga unang linggo, unang araw ng linggo, yan, magandang magsimula para yung mind conditioning baga sa atin mga kapatid. Pero kung tutuusin, kahit Sabado, pwede kang magsimula. Kahit anong araw, pwede kang magsimula. Pero dahil nga mga kapatid sa isip natin, dinadaya tayo ng isip natin ay sa Lunes na lang. Sa unang linggo ka na lang. Hayaan mo na muna yung mga sunod-sunod na yan. Amen? Nadadaya tayo ng isipan po natin. Pero sige, anuhan na lang natin mga kapatid, sakyan na lang natin yung mga ganong gawa ng isipan po natin. Kailangan ngayong taon, ngayong unang linggo mga kapatid, ng taon ng 2025, kailangan i-conquer na natin yan. Yung unang hakbang po natin ay maipanalo na agad natin. Para yung mga plano po sa ating isipan at plano ng Diyos sa ating buhay ay magkaroon po ng resulta. Sino dito mga kapatid yung nagsabi ka nung tinanong ko nila yung excited sa plano ng ating Panginoon ngayong 2020 sa kanyang buhay? Sino po dito yung excited sa gagawin ng ating Panginoon? Yes. Amen. Excited po ba tayo mga kapatid? Yes. Huwag kayong masyadong malakas ang amen. Kasi minsan mga kapatid, yung plano ng ating Panginoon, babasagin ka. Amen. May isa sa mga plano ng ating Panginoon, ibabagsak ka muna. Kasi masyado ka na mataas. Minsan mga kapatid, ang gagawin ng ating Panginoon, basagin ka kasi masyado kang matigas. Amen. Maraming plano ang ating Panginoon na hindi tayo masisiyahan. Sabihin ko po sa inyo, hindi tayo masisiyahan pero magiging grateful tayo mga kapatid pagkatapos niyang gawin yung mga bagay na yan. Sinong handa? Sinong excited mga kapatid? Saktan tayo ng ating Panginoon. Paluin tayo ng ating Panginoon. Pitikin tayo sa tenga. Pugutin na sa mga teacher, taas yung ating patilya. Kasi masyado tayong pasaway. Amen. In every situation, be thankful mga kapatid sa gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. So, kailangan i-conquer na po natin yan. Yun yung unang challenge sa ating pananampalataya na i-conquer na po natin yung first step na gagawin po natin. Pagtagumpay na natin yung unang hakbang na gagawin po natin sa pananampalataya. Meron na kayo sa isip? Nasa isip nyo na ba yung kailangan yung gawin? O meron na kayong mga nakasulat dyan, ito ang plano ko sa pananampalataya ngayong taon. Sino din yung mahilig magsulat-sulat? O freelance kayo, kung anong mangyari, yun na yun. Amen. Kailangan din mag-take note tayo minsan. Para meron tayong guide, meron tayong susundan, mga kapatid. Tingnan nyo, mapapansin nyo mga kapatid, yung pangangaral na walang outline, kung saan pumupunta. Amen. Magsimula ka sa bautismo, magtatapos ka sa meron akong kilalang ganun mga kapatid, nagsimula sa bautismo, nagtapos sa tithes. Layo natin, Kaya kailangan may guide tayo mga kapatid, ganun din sa buhay natin para hindi tayo maligaw. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, kung wala tayong prayer sa ating Panginoon, kung wala tayong inilalatag na plano sa ating Panginoon, tingnan niyo yung buhay po natin mga kapatid, kung saan tayo napunta. Kung ano-ano pong nangyayari sa buhay po natin, hindi natin alam ba't nandito ka na, hindi mo alam kung bakit nangyayari na ito sa iyo. Kasi wala po tayong plano.
sa buhay po natin. Kaya bilang mga mananampalataya, ang sabi ng Korinto, mga kapatid, ang ating Panginoon, yan ay organize. Gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na organize ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya na meron ng tamang isipan, amen, talagang mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magplano po tayo, Lord, ito po yung plano ko sa buong taon. Kung meron kang babaguhin, baguhin mo po, Panginoong Hesus, para mas maging mas maganda yung planong inilatag natin ng ating Panginoon. Kaya mahirap po, mga kapatid, yung parang freelance tayo kung saan dalhin doon. Nakakapagod yun. Sino dito napagod na ganyan? Nakarang taon, hindi mo alam kung saan ka. Amen. Nakakapagod din yan. Kung saan ka dinala. Versus dun, mga kapatid, sa meron talagang tinatahak siya. Meron talagang plano, mga kapatid, magkumuha mo mga diversion ng ating Panginoon sa ikagaganda po natin. Kasi mahirap po yan, mga kapatid. Ang taong walang plano, mga kapatid, ang kalsada ng 10. Panay sira pa. Versus dun sa may plano, mga kapatid, na talagang may tinutumbok yan. Amen. Kuha nyo? Kuha nyo po, mga kapatid, hindi mo alam kung dead end na pala yun. Hindi mo alam, mga kapatid, kung pabalik na pala yun. So, kailangan, mga kapatid, yung unang hakbang natin ay may magandang plano. Meron po tayong gagawin. Kaya po ba yan natin, mga kapatid? Sa biyaya ng ating Panginoon, kayanin po natin yan. At, alam niyo, mga kapatid, kapag nakahakbang na po tayo, dire-diretso, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon, lumakad po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, na magiging habit na natin yung lumakad kasama ang ating Panginoon. Kilala niyo kung sino, mga kapatid, sa Bible yung lumakad na kasama ang ating Panginoon? Si Enoch, mga kapatid, na lumakad sa kasama ang ating Panginoon at hindi siya nakita. Nagaw na siya. Hindi na siya nakita, mga kapatid, sabi ng Biblia. Pero ang maganda dun, nung nawala siya, kasama niya ang ating Panginoon. Masama yung nawala ka, ibang kasama mo. Tama po ba? Eh, sino pipiliin niyo? Yung nawala ka kasama ang ating Panginoon o yung nawalang ibang kasama? Di ba, mga kapatid? Ganun din sa ating Panginoon. May direksyon. Kapag kasama natin ang ating Panginoon, may direksyon. Kaya sa bawat hakbang po natin, kailangan maging habit natin na kasama natin ang ating Panginoon. Noong ni-research ko, mga kapatid, yung habit, ang sabi po doon, the time it takes for an action to become a habit can be depending on the person. Sa iba't iba kasi tayo, yung iba ay motivated, yung iba ay unmotivated. May ganyang style, mga kapatid, ng mga tao. So, the complexity of the habit and consistency. So, yung meron pong ginamit, mga kapatid, kung gusto natin maging habit sa pananampalataya na lagi natin kasama ang ating Panginoon, kailangan meron talaga tayong consistency. Meron po tayong disiplina. Ano nangyari? Mababa na daw yung battery. Kailangan meron po tayong consistent. Ano ang consistent sa Tagalog? Tuloy-tuloy. Kailangan tayong merong pagpapatuloy sa ating gagawin. At meron pong study, mga kapatid, na isa dito, 21 days. 21 days, mga kapatid, na papaulit-ulitin po natin. Study ito, yung pag-aaral po ito sa labas sa secular, mga kapatid. Sabi niyo, 21 days. Ang nagpapopularize po na ay si Maxwell. So, ang sabi diyan na kapag ang isang bagay, 21 days na paulit-ulit mong ginagawa, ito po ay magiging habit na po natin yan. Ang sabi diyan, yung mga simple lang bagay na yan. Halimbawa, 21 days, lagi kang alas 10 tulog mo. 21 days, yung body clock natin, mga kapatid, pag alas 10, antok na tayo. Masasanay na yan, mga kapatid. Kasi 21 days, consistent na ginagawa po natin, mga kapatid, yung ating katawan ay masasanay na. Yung iba naman dito, mga kapatid, yung gising. Kahit puyat ka, ang gising mo ay alas 5 talaga gigising ang katawan mo. Kasi nasanay ang katawan. So, kahit ikaw ay natulog ng alas 3, gigisingin ka ng katawan mo ng alas 5. Di ba? May ganyan po yan. Ang sabi dyan, mga kapatid, sa secular, 21 days, yung mga simpler na habit, sa mga simpleng mga habit, mga kapatid. At sabi naman dito sa isa, 66 days.
siguro ito yung exercise na yan. Ano po yung mga mahihirap na yun, tatakbo ka araw-araw, 10K kilometer mga kapatid na takbuhin, magiging ano ka na, health conscious, mahirap yan mga kapatid, masarap kaya kumain. Kahit pagod o hindi, kakain yun. Amen. Oh, kape. Sabi po dito mga kapatid, yung nag-aral mga kapatid yung University ng London, College of London mga kapatid, na yung on average, it takes about 66 days for behavior to become automatic. So, automatic na yan mga kapatid. Kahit hindi mo na, kahit may mga gagawin ka, automatic yung katawan mo, siya na yung magpupush na gawin mo yung mga bagay na ito. Kasi nga yung behavior, yung habit na yan ay palagi mo nang ginawa. For the range mga kapatid, yung araw mga kapatid, 66 days. So, tagal no? Ilang buwan yan sa mga mathematician po natin? Ha? 2 buwan. Oh. Oh, so ayan mga kapatid. So 2 buwan, paulit-ulitin po natin yung ginagawa po natin. Amen. So ito po'y batay sa mga pag-aaral, sa makataong pag-aaral sa secular world mga kapatid. Pero kapag usapang pananampalataya, medyo mahirap din. Ang mananampalatayang walang disiplina, hindi po talaga yan makakaisa. Hindi po yan mga kapatid makakagawa ng mga bagay. Amen. Halimbawa, nanalangin ka mga kapatid, Lord, gusto kong magkaroon ng healthy prayer life. Pero kung wala kang disiplina, yung prayer life mo, hindi talaga yung maging healthy. Amen? Tama po ba? Tama yan, Pastor. Sino po yung nagpe-pray pa dito? Mali ba yung aking tanong? Sino yung hindi na nagpe-pray dito? Magpe-pray ka na nga lang, pagkain na lang, nakalimutan mo pa. Nakaubos ka na ng isang ulam, ay hindi pa nga pala ako nag-pray. Hindi mo na pwedeng iluwa yun. Nag-sorry ka na lang kay Lord, sorry naubos ko ng isang ulam. Pagpalain niyo po itong pagkain ito, dahil sumakit yung katawan, ngayong sumakit yung tiyan. Bakit? Kasi yung unang kinain hindi pinag-pray. So, usapang pananampalataya, kailangan po natin ng disiplina. Sabihin natin, disiplina. Kailangan po natin ng disiplina mga kapatid. Pero ito yung maganda. Meron po akong nakitang sikreto. Hindi na natin kailangan ng 21 days. Hindi na natin kailangan ng 66 days sa mga, ito yung magandang, saan ito sa pananampalataya to. Doon sa study yun. Gawin nyo yun mga kapatid. Pero sa pananampalataya, nakakuha po ko ng sikreto. Amen. Kasi yung disiplina mga kapatid, sa makalabas mga kapatid sa secular, kailangan mo ng 21 days, kailangan sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng bagay, and 66 days sa automatic habit. Kailangan po natin yun. Pero dito mga kapatid, ang kailangan lang pa na natin sa pananampalataya, yung pakikipag-usap. Yung prayer lang pala mga kapatid, ang kailangan po natin. Once mga kapatid na talagang disiplinahin natin ang ating sarili mga kapatid, na lagi makipag-usap sa ating Panginoon. Ano po kasi ang pakikipag-usap sa ating Panginoon, yung prayer, wala po yung form. Merong mga nakalagay sa Biblia, iba't ibang position, iba't ibang mga ginagawa sa panalangin. Pero ang simple mga kapatid, yung simpleng pakuhulugan ng panalangin ay pakikipag-usap. Katulad sa iyong kaibigan, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa kung sino pa man mga kapatid, ang pakikipag-usap, yan po ay panalangin. Kapag nakipag-usap tayo sa ating Panginoon, yan po ay form ng panalangin. Sino dito yung naglalaban, nakikipag-usap kay Lord? Naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, nakikipag-usap sa ating Panginoon, nagmamap, nakikipag-usap sa, nagdadrive, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Yun po ay form of prayer. Hindi mo kailangan pumikit. Basta lang kapag nagdadrive, nagdadrive ka, Lord, magpe-pray ako. Lord, gabayan mo ako. Ay, baka sa pakinggan nila, gabayan, bagang. Mumulat ka. Pwede mo na makipag-usap.
Dinamay mo pa si Lord eh. Problema mo pang ating Panginoon. Naglalakad. Natatakot ka sa gabi. Masa, Jubel, pag nauwi ka dun sa inyo, hanggang dun lang sa putol na kalsada, talagang mapapakausap pa kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Lord, may kumalis please. Pero ano, Lord, parang may nasunod sa aking itim. Payo mo lang, ang payo ko lang, Jubel, pag naglalakad ka dun, lagi kang magputi. Parang kita. Tapos pag medyo may nakakatakot na na senaryo, yung buhok mo ilagay mo sa unahan. Ayan. Sigurado walang lalapit sa iyo. Tatakbo pa silang palayo. Amen. Kasi meron pong ganyang sitwasyon si Ate Daisy, nasa Lokban po siya eh. Doon siya na SLSU. Noon po nag-aaral yun ng nursing. Nasa siya, nandun sa second floor. Nakaputi siya, pantulog. Maputi, tas may lasing dun sa may lasing sa labas kasi sa Lokban, malamig. Lagi inuman mga tao dyan. Lasing daw mga kapatid, ginawa niya, kalokohan ni Ate Daisy nung kabataan pa. Nakaputi na siya eh, hindi okay na, nakagayak na, naka-cosplay na. Ginawa niya, nilagay yung buhok sa unahan, nahulasan. Tatakbo daw layo eh, madaling araw. Nahulasan, tatakbo. Okay din palang ba? Hulas ang lasing. Pampahulas ng lasing. Kaya sa atin mga kapatid, pinag-usapan natin, ba't napupunta tayo dyan? So sa atin mga kapatid, ang kailangan po natin ay lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Lagi tayong makipag-usap sa ating Panginoon. Maging habit po natin yung ganyang bagay. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, baka nga isang linggo na lagi nating ginagawa yung ganyang bagay. Amen, maging habit na po natin yan. Lagi na natin kausapin ang ating Panginoon. At yan ang maganda, kapag lagi natin kausap ang ating Panginoon, mabilis na po tayong humiling. Amen. Mabilis po tayong sagutin ng ating Panginoon kasi maganda na yung relasyon po natin. Di ba, minsan naiinis po tayo sa mga taong kapag may kailangan saka lang lalapit. Nakilala ka pag uutang sa'yo. Kapag may papor na kukunin, saka lang kukontak sa'yo mga kapatid. Ganon din sa ating Panginoon. Mas nakakahiya po tayo mga kapatid kasi kapag meron ng mahirap na sitwasyon, saka lang tayo tatawag sa ating Panginoon. Kapag maganda ang buhay po natin, kapag pinagpapala po tayo, hindi tayo makita. Diba? Tama po ba mga kapatid? Yan po yung reality. Kapag mahirap ang buhay, nasa church. Kapag masaya, wala sa church. Amen. Kapag pinagpapala, nung nag-pray ka mga kapatid ng Lord, pagpalain niyo po ako. Grabe yung pag-iyak, labas na lahat ng pwedeng ilabas na luha. Likido ng katawan, mga kapatid, lahat. Tulo lahat mga kapatid. Kasi sa paghihingi mga kapatid, pero nung grinant, nung pinagpala ng ating Panginoon, ay wala na, yung umiiyak. Hindi na makita mga kapatid. Kaya sa atin, talagang kung gusto natin yung magkaroon tayo ng magandang relasyon po sa ating Panginoon, magandang panimula, magawa po natin yung mga bagay na maging habit po natin, ay lagi po nating kausapin po ang ating Panginoon. At sa pakikipag-usap po natin, tandaan po natin, hindi lang po tayo nakikipag-usap at tinutulungan pa po tayo ng ating Panginoon sa pakikipag-usap po natin. Mismo, mga kapatid, ang Espiritu ng ating Panginoon ang tumutulong po sa atin. Di ba sabi ng Romans, in the same way the Spirit comes to us and help us in our weakness. So, yung Banal na Espiritu ay pumupunta sa atin at tayo po ay tinutulungan sa ating kahinaan. Sino dito yung may kahinaan? So, kailangan po natin ang Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Once na tayo mga kapatid, wala ng kahinaan, hindi na natin kailangan ng ating Panginoon. Wala na tayong weakness eh. Pero dahil nga, ito yung katotohanan na lahat sa atin ay may kahinaan, yan ang patunay na kailangan natin ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, sabi niyan, yung Banal na Espiritu, yung Espiritu ay siya yung tumutulong sa ating kahinaan. We do not know, hindi natin alam mga kapatid, yung panalangin na dapat nating ibigay sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung offer, ano yung dapat nating gawin, pero yung Espiritu ng ating Panginoon, nakaalalay pa rin sa atin. Sabi niyan, the Spirit Himself knows our need
at the right time. Amen? Sabi yan, intercede, intercede mga kapatid, connecta mga kapatid, in our behalf. Saan yan, mga yung sigh and groaning. Sa ating yung minsan kasi meron tayo mga panalangin o may hinihiling tayo sa ating Panginoon. Minsan, di ba, may mga pagkakataon na tayo may nararamdaman na hindi natin maintindihan. Sino yung ganyan mga kapatid? May mga sitwasyon sa buhay po natin na hindi po may nararamdaman tayo hindi natin ma-explain. Ang sinasabi na lang natin, mixed emotion. May mga pagkakataon mga kapatid na down ka pero hindi mo alam kung bakit ka down. May mga pagkakataon na parang depressed ka pero hindi mo alam kung bakit ka na-depressed. Hindi mo alam kung dahil humarap ka sa salamin nung nakarang araw o hindi mo alam. May mga pagkakataon na ganyan mga kapatid na nahihirapan tayo i-analyze, nahihirapan tayong isipin kung ano ba yung bagay na nagpapabagsak po sa atin. Bigla tayong naghina sa pananampalataya, bigla tayo mga kapatid nawalan yung first love natin ay biglang nawala, yung apoy natin ay biglang nawala. May mga pagkakataong hindi natin alam kung ano yung cause. Kaya sabi diyan mga kapatid, yung panalangin ay malaking bagay. Dahil yung panalangin dyan po mga kapatid, mag-intercede dyan po yung tutulong po sa atin sa mga bagay, sa kahinaan, sa mga bagay na hindi po natin alam. Kaya yung pakikipag-connecta sa ating Panginoon, ito po ay mahalaga sa bawat isa po sa atin. At sabi ng 27, and he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because the Spirit intercedes before God on behalf of God's people in accordance with God's will. So kalooban ng ating Panginoon, yung banal na Espiritu mga kapatid, ang ating Panginoon, siya po yung tumitingin sa ating puso. Kaya minsan, di ba, ang sarap manalangin mga kapatid nung umiiyak ka lang. Wala ka nang sinasabi, umiiyak ka lang. Yun yung pinakamasarap na panalangin. Amen? Yung, wala na eh. Kasi alam mo na, konektado na yung Espiritu mo sa ating Panginoon. Yun yung pinakamasarap na panalangin mga kapatid. Yung umiiyak ka na lang, hindi ka na umiimik. Nandyan na mga kapatid, yung ramdam mo na nandyan yung ating Panginoon sa'yo. Parang niyayakap ka, nandyan mga kapatid ng ating Panginoon. Yun yung pinakamasarap na panalangin. Akala kasi ng iba mga kapatid, yung walang knowledge, kapag yung nagpe-pray, yung matindi na yung yung talagang mahagulhul na. Yung ang lalalim na ng mga word na ginagamit. May mga ganyang natutunan ko po yan mga kapatid sa Bible School. Hindi mo naman kailangan ng malalalim na pananalita sa pananalangin. Kasi ang ating Panginoon, simple lang naman niya manalangin eh. Amen? Tama po ba? Basahin po natin yung gospel mga kapatid. Basahin natin kung paano manalangin ating Panginoon. Napakasimple lang, direct to the point. Hindi na natin kailangan yung malalalim na salita, yung panalangin, mabubulaklak na panalangin. Hindi na po natin kailangan yan. Masarap sa pandinig. Oh, grabe yung vocabulary nito. Lord, manukot sa aking puso. Parang pagkain. Lord, manukot sa aking puso ang iyong mga salita. Para aking pagbulay-bulayan. Masarap sa pakinig mga kapatid, kasi alam mo yung ang prayer niya mga kapatid ay King James Version. Di ba? Tama? Di ba? Pag ang lagi mong binabasa ay King James, nakukuha mo yung mga wording eh. Doon mo makukuha yan, pero pag mababaw na ng salita, mababaw din. So, depende mga kapatid sa makikita mo, ay nababasa ito. Kasi grabe yung pananalita eh. So, nagagamit natin minsan, unintentional, nagagamit po natin yan kasi nga sa pagbabasa po natin, minsan naman ay sinasadya ng iba para medyo parang ayos to para maganda Pero sa akin mga kapatid, natutunan ko mga kapatid, hindi natin kailangan ng malalalim na pananalita. Ang kailangan natin yung direktang salita. Amen, direktang panalangin sa ating Panginoon na maintindihan tayo ng ating Diyos. Kasi nga minsan, sabi nga po dito mga kapatid, kahit na yung iyak natin, ay naintindihan niya ng ating Panginoon. Kaya kapag makipag-usap tayo mga kapatid, huwag kayong mag-alala kung ano yung word na gagamitin mo. Sino yung ganyan magsalita, ay ganyan yung kapag ni-request na mag-pray, ay ako. Kasi naiiyak ka sa iyong sasabihin. Kasi ang unti lang yung word na gagamitin mo. Hindi mo nakita yung habang mag-pray.
Di ba sino yung, di ba yung, minsan nga lang sumusobra yung mahabang prayer. Ang ipagpe-pray lang yung pagkain na pag-pray na yung buong servisyo. Siri, mag-pray tayo sa ating closing, nag-pray yung closing, pati yung kabilang linggo, pinag-pray na. Yung gawain po sa susunod na linggo. Yung ano lang, yung prayer. Kung ano yung pinag-pray, yun lang. Ang haba nga naman ng prayer, paano pinag-pray na lahat? Napapunta na sa sa ibang bansa. Lord, yung gawain sa ibang bansa. Ay, pagkain lang yung pinag-pray natin eh. Yeah. Kailangan mga kapatid, maging sensitibo rin po tayo. So sa panalangin mga kapatid, turuan talaga tayo ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin. Amen, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang kailangan po natin talagang makipag-usap po tayo sa ating Panginoon mismo. Maging available tayo lagi sa ating Panginoon. Kasi kung pasisimulan po natin yan ngayong taon, amen, pagdating po ng December, mga kapatid, yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon, yung ating prayer life, yung ating pananampalataya ay mas magiging healthy. Amen, magiging fit tayo, spiritually fit tayo sa sa pakikipagbaka mga kapatid sa mundong ito. Di ba yun yung message mga kapatid ng Sunday School po natin? Spiritually fit yung ating panampalataya para yung ating mga pagsubok na pagdadaanan, kayang-kaya po natin yang labanan. Amen. Para tayong Samson, para tayong David mga kapatid, na wala tayong kinakatakutan. Bakit? Dahil alam natin na pagtatagumpayin po natin, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Bakit? Dahil maganda po yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Kaya ngayong linggo mga kapatid, pasimulan po natin yan. Lagi tayo makipag-communicate sa ating Panginoon, ng ating Diyos mga kapatid. Hindi pa yan humihingi ng mahabang oras. Nasa sa atin po yan eh. Kung kaya mo magbigay sa ating Panginoon, makipag-usap sa ating Panginoon ng 3 oras, walang problema yan, nasa sayo yan. Pero kung hindi, wag mong gayahin yung style ng iba. Kasi iba't iba po tayo ng pamumuhay. Yung iba dito, kailangan na maaga gumigising. Huwag niyo pong i-pressure yung inyong sarili. Ang prayer ay convenient po yan. Para sa ating kailangan comfortable tayo mga kapatid sa ating pananalangin. Huwag nating kunin yung estilo ng iba. May sarili po tayong way of communication po sa ating Panginoon. Yung iba, kaya mag-pray ng 6 na oras. Yung iba, kaya mag-pray ng 1 oras. Yung iba naman, hindi kaya mag-pray ng 1 oras, pero sa 1 oras, hindi pwedeng hindi sila nakipag-usap sa ating Panginoon. Pwede po yun. Amen. So, oras-oras din yun. Diba? Pag pinagsama mo, mahaba din yan. Praise God. So, pasimulan natin yan. Yung taon po natin, pasimulan natin na talagang maganda po yung relasyon natin sa ating Panginoon, na meron tayong healthy na relationship sa ating Panginoon. Sino po yung nananalangin ito? Na ngayong taon, mga kapatid, ay maging taon po ito sa kanyang sarili ng pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Sino yung nagpe-pray ng ganito? Na yung taong ito, yung 2025, mga kapatid, ay maging year of blessing and favor ng ating Panginoon. Walang nagpe-pray ng ganyan. O ngayon lang nakita yan. Maging prayer po natin yan. At gagawin po yan ng ating Panginoon kung meron din po tayong gagawin para sa ating Panginoon. Kung gusto natin na pagpalain tayo ng ating Panginoon, kung gusto natin yung pabor ng ating Panginoon ay mapapunta sa atin, kailangan tayo yung unang hahakbang. Ano ba yung may i-offer natin sa ating Panginoon para i-grant niya yung ganitong panalangin natin? Iniisip na kayo mga kapatid? Ano kaya yung kaya kong i-offer sa ating Panginoon para gawin niyang ganyan yung bagay? Kasi ang ating Panginoon, hindi ka bibigyan ng blessing kung wala ka namang binibigay sa ating Panginoon. Iniisip na kayo, ano po yung kaya nating ibigay sa ating Panginoon? May naisip na kayo? Pag simpleng bagay at madaling bitawan, yung pagpapala ay hindi ganun.
Di ba? Yan ang principle ng Biblia, mga kapatid. Yan yung principle ni David. Hindi siya magbibigay ng bagay na walang halaga sa ating Panginoon. Yan yung principle ng Bible. Principle yan ni David, mga kapatid. Isa sa mga magagandang principle. Kapag pag merong bilang, mga kapatid, yung binibigay mo sa ating Panginoon, meron talagang bilang ang bibigay din sa iyo ng ating Panginoon. Di ba? Sa Old Testament yun. Sa New Testament, makita niyo, mga kapatid, yung kusing, yung bala, mga kapatid. Kahit maliit, mga kapatid, ang sabi niya, yung mga kasama niya ay mga mayayabang, mga Pariseo, mga kapatid, na mayayabang. Sila, ang sabi doon, mga kapatid, yung mayayaman, yung mga tao, mga kapatid, na mayroong kayamanan, may pera, mga kapatid. Ang sabi nila, pag dumukot sila sa kanilang lalagyan, kinakalansing pa yan. Ito mo, ang dami kong porya. Nakuha ko yun ng agawan ng New Year. Kakalansingin niya yung mga kapatid. Tapos, paglalagay na doon, papatunugin pa niya. Yung mayayaman. Tapos dumating, mga kapatid, yung balo, mga kapatid. Ang sabi dyan, ang binigay lang yung isang kusing. Kahuli-hulihan niya po yung mga kapatid. Yun yung pinaka last money niya yun eh. Last money na niya. Pero ang sabi niya, dahil nga meron po siyang pananampalataya sa ating Panginoon, ibinigay niya po yan. At nakita po yun ng ating Panginoon. At sinabi doon sa mga apostol, tingnan niyo yun. Sino yung mas nagbigay talaga doon sa dalawa? Ang sabi ng ating Panginoon, yung babae. Amen, na nagbigay ng kusing. Kasi yun na yung kanya eh. Last na niya yun eh. At marami pong ganyan sa Bible, mga kapatid, nangyari. Sa Old Testament, huling huling hapunan na. Ibinigay pa mga sa tao ng ating Panginoon. At ano nangyari, mga kapatid? Sabi dyan, ay dumami, 2 pagkakataon yun. Yung isa, mga kapatid, yung walang-wala na, kailangan niyang magbayad. Yung langis, ang ginawa niya, dahil nga binigay niya sa tao ng ating Panginoon, pinagpala. Gumawa, nag-refill. Nag-refill, mga kapatid, ipinagbenta niya. At nakabayad, mga kapatid. Yung isang pagkakataon naman, yun yung huling kainan nila. 2 beses nangyari pa yun sa Old Testament. So, ganyan, mga kapatid, kapag magbigay tayo sa ating Panginoon, kailangan merong halaga, merong bigat, mga kapatid, yung ibibigay natin sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng ganitong taon na tayo pinagpapala at nasa atin ang pabor po ng ating Panginoon. Kaya ba natin yan? Amen. May iba't iba po kayong kayang ibigay sa ating Panginoon. Hindi ko po kayo kailangan diktahan. Hindi ko po kayo kailangan, mga kapatid, sabihan. Kayo po ang nakakaalam kung ano yung dapat nyong ibigay sa ating Panginoon. Kayo po ang may alam, mga kapatid, yung nararapat, yung the best na kaya mong ibigay po sa ating Panginoon. Kasi kung ako ang magbibigay po nan, baka wala kayo nung sasabihin ko. At kung kayo ang magsasabi sa akin, baka wala rin ako nung sasabihin nyo. Kaya individually, alam nyo po yan kung ano yung kaya nyong ibigay sa ating Panginoon. Kung ngayong taon, kaya mong ibigay ang sarili mo sa ating Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Hanggat gusto mo, Lord, gamitin mo ako. Ipadala mo ako. Gamitin mo ako sa mga ganitong bagay, Lord. Kung kaya mong gawin yan, let it be. Gawin mo yan sa ating Panginoon. Nasa sayo yan eh. Amen. At ang ating Diyos, siya po yung pahala. Kaya unahin po natin ang ating Panginoon. Unahin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen po ba? Hamon din yan. Ano sabi ng Genesis 1:1? Ang sabi ng... In the beginning was the Word of God. Ang sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. Amen. Sa panimula ng taong ito, mga kapatid, hayaan ang Diyos ang mag-create ng magandang plano sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Gusto mo ba, ang ating Panginoon, mas maganda yan kapag siya ang gumawa kaysa sa mga tao na inaasahan natin. Kasi ang tao inaasahan natin, pwedeng mag-fail. Pero ang Diyos, hindi yan mag-fail, mga kapatid. Kasi ang ating Panginoon, 1 whole year plan agad yan. Kapag gumawa, yung natin, sarili natin, pang 1 linggo, pang 1 buwan, pang ilang araw, mga kapatid ka. Pero ang ating Panginoon, kapag nag-create
sa buhay po natin, kahit nga hanggang ano yan diretso yan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, gumawa na siya ng magandang plano sa buhay po natin. Kaya sa unang linggo mga kapatid, hayaan ang ating Diyos ang mag-create po sa ating buhay. Amen. At ang sabi ng Revelation, last chapter, Amen. last verse, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Kaya ito mga kapatid, yung binigay sa akin ng ating Panginoon. Ayan. Wala. If you put God in the beginning, the end will be Amen. Amen? Ayaw ba natin mga kapatid? Gusto ba natin yan? Kapag ibinigay mo yung sarili mo sa ating Panginoon, ngayon pa lang, unang linggo ng taong ito. Hallelujah. Ano ang sabi mga kapatid sa Revelation? Yung grace ng ating Panginoon ay mapapapunta po sa atin. Yung biyaya, yung pagpapala ng ating Panginoon ay mapapapunta sa atin. Kaya, if you put God in the beginning, the end will be Amen. Hallelujah. Mapapa-amen ka na lang. Hallelujah. Sabi nga, mapapa-hallelujah ka na lang sa kabutihan po ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, gawin mo na, unahin na natin ang ating Panginoon, i-priority na natin ang ating Panginoon, ipakita na natin, patulungin, Lord, tulungan mo po ako na ngayong taon, ngayong linggong ito, sa unang linggo ng taong ito, ay mauna kita sa aking buhay. Para ang ending po natin ay Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, ano ibig sabihin ng Amen mga kapatid? Ito yung pagtugon natin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Kaya sa atin mga kapatid, hallelujah, ang sabi nga po ng ating, ang sabi po dito sa Pilipos, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Amen. Siya po yung unang nagpasimula sa atin. Ay, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. So, yung pinasimulan ng ating Panginoon, lulubusin po yan ng ating Diyos. Yung plano, pagpapala ng ating Panginoon na binigay sa iyo unang araw pa lang ng 2025, lulubusin po yan hanggang December. Ganun din, dapat tayo mga kapatid, bilang sa parte po natin, bilang mananampalataya, tinubos ng ating Panginoon, ibigay din po natin yung sarili po natin sa ating Panginoon, yung mga kagustuhan ng ating Panginoon, ibigay po natin para lubusin din ng ating Panginoon. Amen. Yung kanyang gagawin po sa ating buhay. Hindi maganda mga kapatid na si Lord lang ang nagsisimula sa atin. Kailangan may sisimulan din po tayo sa ating Panginoon. Amen? Ayos po ba yung mga kapatid? Kaya hayaan po natin na ang ating Panginoon ang magsimula ng magandang plano sa ating buhay. Kaya yung ating main verse mga kapatid, ano po, tapos na yun. Kalimutan na natin. At dito na po tayo tumingin sa hinaharap sa ating future mga kapatid, sa ating present, dahil maraming gagawing magandang bagay pa ang ating Panginoon. At ang sabi niya, patuloy po nating mithiin. Amen. Yes. Amen. Yung gantimpala. Amen. May gantimpala sa mga taong nagpapatuloy. Anong sabi ng Matthew chapter 24, verse 13 mga kapatid? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. At kapag tayo ay naligtas, may gantimpala sa bawat nananatili sa ating Panginoon. Kaya, reaching forward. Patuloy po tayo mga kapatid na humakbang sa pananampalataya. Hayaan natin mga kapatid, tapos na yung tapos na. Dito na tayo sa bago mga kapatid. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, sa Lamentation ba yun mga kapatid? They are new. Every morning mga kapatid. Great is thy faithfulness. Amen. Laging bago. Kaya hakbang lang tayo mga kapatid. Laging bago sa bawat hakbang natin. May bagong pagpapala po ang ating Panginoon. Ng last message mga kapatid, in every level, there is a devil. Amen. Sa pananampalataya natin, in every level, there is a devil. Pero,
Dito naman mga kapatid, kapag nasa side tayo ng ating Panginoon, kahit every level meron devil, every day is a new day, a blessing from the Lord, mga kapatid. So, they are new every morning. Kung meron kang, kung nagapi mo mga kapatid, hallelujah, yung kaaway, kinabukasan, magagapi mo po uli yan. Bakit? Dahil po yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po manalangin, Panginoong Isus. Hallelujah. Makapangyarihan sa lahat. Tunay God. Hallelujah. Na masaya po ang bawat isa sa amin. Panginoong Isus, salamat Lord sa mensahe na aming napag-usapan, Panginoong Isus. Hayaan God. Hallelujah. Ang mga bagay na ito, Panginoong Isus, ay patuloy Lord na i-remind niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah, na ang bawat isa, God, hallelujah, ay patuloy na lingkod po sa inyo, Panginoong Isus, at ang aming prayer life, ang aming pakikipag-usap, ang aming relasyon po sa inyo, ay paglagi namin pagsumikapan, God, hallelujah, na maging maayos, hallelujah. Alam namin, Panginoon, sa unang linggo pa lang ng taon na ito, Panginoong Isus, nandiyan na po ang inyong pagpapala. Kaya sa mga susunod na araw, linggo, buwan, Panginoong Isus, ng taong ito, alam namin na meron kami mga kakaharapin na iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga problema, Panginoong Isus. Pero Lord, hindi po kami natatakot dahil nandyan ka po sa amin, na lagi ka namin kasama, Panginoong Isus. Hallelujah. Kaya Lord, masaya ang bawat isa sa amin. Tunay na mapalad po ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay na tumutulong sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid, at patuloy Lord, hallelujah, na kami, ang bawat isa sa amin ay palaguin pa, hallelujah, sa pananampalataya, at patatagin pa, Panginoong Isus, hallelujah. Patuloy God, hallelujah, na panalangin ko sa aking mga kapatid, God, hallelujah, na anuman, hallelujah, ang mga gawa ng kaaway, ito po, Panginoong Isus, hallelujah, ay mapagtagumpayan ng bawat isa po sa amin, Panginoong Isus. Patuloy ka naming sinasamba at patuloy ka naming pinupuri ang iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise God, hallelujah. At makakatayo na po ang bawat isa po sa atin.